bis na bis, no? May share lang ako, guys. Ang saya ko kasi today, ang daming, alam mo yan, blessings na dumarating. And gusto kong i-share sa inyo kasi talagang tugman-tugma yung mga nangyari sa akin today. Like, umaga hanggang sa papunta sa church hanggang sa pag-uwi. Ganun pa rin. May dumating pa rin na blessings. Well, ang saya. Share ko lang ito. Ganito kasi nangyari. Gumising ako sa umaga, may kumatok. At nagabot sa akin ng isang biyaya. Ang dami. May chocolate pa yan. Hinanap ako. Tapos pagbaba ko, salamat po, thank you po. Tapos sabi, ito ay dito galing sa sa amin to mismo galing, gano'n, lambing pa, di ba? So, yan ay galing din sa aming kalugar lang din, dito sa subdivision. And doon sa biyaya na yan, hindi ko expected yan, meron talagang dumating. Bukod doon, meron pa rin palang isa pang dumating. Kapitbahay din lang namin, at mag-asawa sila. Actually, dinibigyan namin sila din mga pasalubong pagka halimbawa galing kami sa province, nagbakasyon or out of town. Naalalaan namin sila. Ngayon, eto naman, binigyan naman kami nito. Tignan mo, sarap po. Masarap po. Diba? Masarap. Diba? Pero bukas ko nakakainin kasi matamis. So, sabi ko, wow naman. Pagkababa ako, nakita ko, wow, saan galing to? Sabi ko, wow naman. Ang daming blessings na dumarating, sabi ko. Mamaya, sakto church day pupunta. Mag-church ako, magpapasalamat ako. Okay, ito yung nangyari. Siyempre, sa church namin, always ganun yun eh. Meron kang problema. Diba? Problema ka about sa hirap ng buhay. Kapag nag-church ka ng time na yun, minsan yung teksto o yung pinag-aaralan niya sa Biblia sumasakto sa problema mo. Ito ngayon. always nangyayari ngayon. Ito ngayon. Gusto ko lang talaga i-share itong nangyari na. About dito sa mga dumating sa akin na blessings. Bigla akong na-realize. Ganun pala kapag mapagbigay ka na tao. Maluwag ang kamay mo sa mga blessings na dumarating sa'yo, sinishare mo. Nagagalak pala ang Panginoong Diyos doon. Kaya pala, gumaganda ang buhay ng isang tao na dati ang bahay mo sa alam mo yun, madumi, sabihin natin. Hindi katulad nito. Kasi yung mga sadyang nakakilala sa akin, alam niyo naman yun. Sabi dun sa napag-aralan namin sa Bible ganyan, hinanap ko yun. And sa pagsa-search ko, yun nga yung Corinthians, yung 2 Corinthians. Ito share ko sa inyo. Ito, share ko lang, para lang, alam mo yun. Gusto ko lang share yung nangyari today. Sabi sa 2 Corinthians, 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Hindi mabigat sa kalooban o napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, di ba? Sa church namin ngayon, meron kaming meron kaming Thanksgiving. Yan ay ginaganap tuwing Disyembre. Yung Thanksgiving na yun, alam niyo kung ano yun? Yun yung talagang inipon namin para ilaan sa Ama. Yun yung mga ipon namin na talagang bukal sa aming loob na ibigay sa Ama. Diba? Kaya kung ako tatanungin nyo, kasasabi lang na, diba, nagagalak ang Diyos kapag nagbibigay ka, nagabot sa Kanya. Yung pala yun. Unti-unti ko yung nararamdaman ngayon na ang pagiging maluwag ng isang kamay mo sa pagbigay sa kapwa at pagtulong. Hindi ka dapat humihingi sa kanila ng sukli or kanino man, kung sino man yung tulungan mo. Kasi hayaan mo, Ama magbabalik sa inyo yan.
'di ba? 'Di ba yung magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos Ama ang nagbibigay ng buong kagalakan. Doon ko yung na-realize eh. 'Di ba? Kanina, bago ko mag-church, gusto ko mag-thank you kaya ginawa ko. Nagkape ako para sabi ko ayokong antukin sa church. Gusto ko makinig ng teksto. Gusto ko mag-thank you kay Papa God kasi binigyan niya ako ng blessings. Binigyan niya ako ng ito. 'Di ba? Kusang dumarating. Tapos, saktong-sakto yung teksto na ibinigay kanina. Yun na yun. Doon ko na-realize, kaya pala, sabi ko, kaya pala, ang gaan ng biyaya, di ba? Kasi, kapag ikaw busilak ang loob mo na nagbibigay ka, wala kang hinihining kapalit, at di ka umaasa na suklian ka rin nila, si Diyos Ama magbibigay nun. Kung sa inyo binibigay. Ito pa, sige, umuwi na ako, di ba? Kauwi namin, galing sa pagsamba, magluluto ako. Kakain kami ni Mrs. Kanina yun. Habang nagluluto ko, tumawag yung isa kong tol. Sabi niya, tol, nasan ka? Sa bahay. Sa bahay, tol, bakit? Daan ako dyan. Sabi ko, ano naisipan mo? Ba't dadaan ka dito? May bibigay ako, tol, ayuda. Natawa ako. Sabi ko, tol, bibigay ka pa ng ayuda sa akin. Maraming salamat. Bigyan mo na lang kaya yan dyan sa inyo. Sabi niya, hindi, sobra-sobra to. Sabi niya, ako pa talaga naisip mo. Sabi niya, naman tol, antayin mo ko dyan, pupunta ako dyan. Diba? Tapos sabi ko, tol, lulutuan kita, kahit tayo. Sabi niya, hindi tol, pagod na ako, galing ako sa biyahe. Bigay ko lang sa ito. Ayun nga. Pagkadating niya ito, inabot niya. Diba? Dami ano. Isang buo. So parang nararamdaman ko na kapag magaan pala ang loob mo sa isang bagay, yung tunay ka. Diba? Kung saan nagbibigay, wala kang iniisip na kapalit or anything, kusa din babalik sa yung mga biyaya. Actually, itong sinend ko na to, itong pinapakita ko sa inyo, hindi lang to ngayon. Meron pa rin talaga mga dumadating. Last day, tuloy-tuloy yan. Simula pa noon. Ngayon ko lang na-share. Kasi parang naisip ko nung nasa church ako, i-share ko nga itong nangyari na to. Kasi saktong-sakto dun sa may tekstong napag-aralan namin. At yun ang pinasok ko sa isip ko. Hanapin ko nga yun sa Google. Yung sinabi ng pastor kanina. Ay, yun yung binasa ko sa inyo. Sakto-sakto. So, yun lang naman. So, maraming salamat. Sana kayo din. Kapag magbibigay kayo sa kapwa, kayo mag-isip ng kapalit, anything. Hayaan nyo ang Ama magdesisyon kung ano yung ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya tayong biyaya. Tingnan mo. Ako, di ba? Kami, na misis ko. Awa ng Ama, hindi niya kami pinapabayaan. Di ba? Unti-unti kami umuusbong, umangat. Alam mo yun, hanggang sa magkaroon. Di ba? Pangarap na bahay, sasakyan. Hindi niya kami pinapabayaan. Yun lang. Maraming salamat. Na-share ko lang. Sana nagustuhan niyo. At thank you.